So hello guys, it's me again, Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So umabot na nga po talaga tayo mga minamahal dito sa punto na mapag-iisipan natin na itong si Vice President Sara Duterte ay gumagawa lamang po ng issue-issue. Gumagawa ng istorya, gumagawa ng intriga laban kay President Bongbong Marcos, laban sa ating First Lady at dito kay House Speaker Martin Romualdez. So ngayon, ano ba yung ganap? Nakikita nyo dyan sa balita, no? VP Sara Duterte to skip NBI hearing on December 11. So noong November 29, pinagbigyan itong si Vice Presidente na i-reschedule yung hearing. Gawa nga po ng hindi siya dumalo noong November 29. Alam ninyo yan na hindi siya dumalo at tinakasan niya lang talaga yung hearing na yon. Nag-cancel na nga ang House of Representative ng ng hearing sa kanya para lang makadalo siya dito sa NBI kasi mas uunahin natin yung safety ng ating Vice President, Kasi sinabi niya, mga minamahal, na kung hindi malalaman ng NBI, ng CIDG, ng PNP, yung threat sa buhay ko, may hina ang ng gobyerno. Talagang ganun niya ilarawan yung ahensya ng gobyerno, mahina daw po. Kasi kung hindi daw nila ma-figure out yung threat sa kanya, tinawag niyang mahina ang NBI, ang CIDG, ang PNP. So now, mga minamahal, na ikaw ay tinutulungan, 'di ba? Sa madaling sabi, tinutulungan ka ng National Bureau of Investigation, tinutulungan ka ng Philippine National Police, tinutulungan ka ng CIDG patungkol sa threat mo, bakit hindi ka nakikipag-cooperate? Kaya nga po mga minamahal, pumasok po dito sa punto na parang itong si Vice President Sara Duterte ay gumagawa lamang po ng malisyosong issue. Nagtatanim ng intriga. Well, ano pa nga ba yung aasahan natin kay Vice President Sara Duterte? Ganun din naman po yung scheme ng kanyang ama. Alam niyo si former President Duterte, mahilig gumawa ng chismis, mahilig gumawa ng issue, mahilig magtanim ng intriga. Noon si Leni Robredo, sinabihan niyang may kabit, 'di ba? Ang dami niyang mga tinanim na chismis, mga minamahal, so that yung scheme ng kanyang ama, syempre nakikita niya Nakala niya it is normal kasi nakikita niya ginagawa ng kanyang ama, so that ginagaya niya. Kaya nga, ang baboy, grabe mga minamahal. So ngayon, itong issue na to ay patungkol po dito sa threat di umano sa buhay ni Vice President Sara Duterte. Alam niyo kung ano yung pinakamahirap dito? Mahirap makakuha ng katotohanan dito kay Vice President Sara Duterte. Magpapapress con, ang daming sinasabi. Like, sabi niya may nagte-threat sa buhay niya, kaya nag-utos na din siya ng na is-assassinate si Liza, si PBBM, si House Speaker, if siya daw po ay mategi, 'di ba? Ang hirap makakuha sa ng katotohanan, VP. Like, sinasabi mong meron kang threat sa buhay mo, pero yung punto dito, hindi mo naman dinetalye. Sino ba yung nag-threat sa'yo? Okay, pinangalanan niya si PBBM daw. Si PBBM daw, si House Speaker, si Liza, yan. Pinangalanan niya, yan yung nag-threat sa kanya. Pero hindi niya sinabi, sino ba yung nag-chismis sa'yo? Sino yung putang inang mimosang marites na nag-chismis sa'yo? Kailan nangyari yung threat? 'Di ba? Kung matagal na ba ito or bago pa lamang? Nireport mo ba ito sa kapulisan or hindi? So ngayon, hindi natin makuha yung buong details kasi mismong si Vice President Sara Duterte, mga minamahal, hindi din po nakikipag-cooperate. So paano ka matutulungan ng pamahalaan ng gobyerno kung ikaw mismo hindi ka nakikipag-cooperate? 'Di ba? Tapos ang lakas mong mag-amok na itong mga kapulisan natin, itong NBI natin, itong CIDG natin, kapag hindi nyo ma-figure out na may threat sa buhay ko, mahihina kayo. Ganon niya ilarawan, mga minamahal, yung PNP, yung CIDG, 'di ba? Yung NBI na mga mahihina sila. In the first place, tinutulungan ka. 'Di ba? Pina-figure out kung sino ba yung totoong nagtitreat sa'yo. So ngayon na tinutulungan ka, ang kailangan lang dito is yung cooperation mo. So ngayon, schedule December 11, hindi ka na naman dumalo
dito sa hearing mo. So ngayon, mapapatunayan talaga namin na maybe gumagawa ka lang ng intriga or maybe gumagawa ka lang ng chismis. Kasi mismong ikaw, hindi mo kayang patunayan sa sarili mo na meron ng threat sa buhay mo. Kasi hindi mo mabigay yung buong detalye. At beside mga minamahala, paulit-ulit ko na itong sinasabi sa inyo. Ano yung silbi ng 400 plus security aid mo? 'Di ba? 400 plus yung security ni Vice President Sara Duterte. Anong silbi ng mga yan pinapasweldohan ang taong bayan kung mismong sila na mga kakampi mo, hindi ka nila kayang tulungan. Hindi man lang nila na-report na mayroong threat sa buhay mo. So, dapat tanggalin na yung mga yan kasi wala ding mga silbi. Nonsense! Nagigets niyo ba yung yung punto ko, mga minamahal? 'Di ba? Oh, basahin natin tong balita. Sabi dito, Vice President Sara Duterte said she would not attend a National Bureau of Investigation (NBI) hearing on her alleged death threat against President Ferdinand Marcos Jr. Duterte said her lawyer told her that could just submit a letter of affidavit to the NBI. Wala naman kasing contempt order, mga minamahal, ang National Bureau of Investigation. Wala naman po yung contempt order. Pero iakyat nila to sa DOJ kasi mukhang nagsisinungaling itong si Vice President Sara Duterte, and kita nyo naman, 'di ba, na mukhang nagsisinungaling nga, gawa nga ng hindi niya mapatunayan talaga na merong threat dito sa buhay niya. Minamaliit niya pa yung enforcement ng ating NBI, ng PNP, ng CIDG. Ang lakas niyang magmaliit, pero siya mismo hindi niya binibigay yung buong detail. So paano siya matutulungan? Paano actionan yung threat sa buhay niya kung siya mismo hindi nakikipag-cooperate? Nagigets niyo yung punto ko, mga minamahal, 'di ba? Oh. Sabi dito, so hindi din ako makakapunta kasi unang-una na 'yan. Tapos pangalawa, meron kaming Thanksgiving ng mga activities December 11. At pangatlo, after yung Thanksgiving activities namin, ay pauwi na rin ako dito sa Davao City. Yan yung sabi ni Vice President Sara Duterte. So madaling sabi, pag gusto may paraan. Pag ayaw, napakadaming dahilan. Yan yung totoo dyan. The NBI subpoena Duterte to shed light on her statement that she had instructed that Marcos, Speaker Martin Romualdez, and First Lady Liza Araneta Marcos be killed should an alleged plot to kill her succeed. So yung issue kasi dito, pinagbantaan daw yung buhay niya. May alleged threat sa buhay niya. So that, ang ginawa niya, dahil sinisi niya si House Speaker Martin Romualdez, pag siya daw po ay naguro-guro, hindi niya, inutusan niya yung kanyang kabaro, sa madaling sabi, na hindi niya papatigilin hanggat hindi din napapatay si PBBM, si FL Lisa, at si House Speaker Martin Romualdez. Ako, mga minamahala, in my own opinion, perception, views, si Vice President Sara is a lawyer. Lawyer po ang ating Vice Presidente. She know the rules, she know the law mismo, law itself. 'Di ba? So, how come na lawyer ka pero hindi mo man lang in-apply yung code of ethics, hindi mo man lang in-apply yung rule of law sa sarili mo? I don't know paano ka nakapasa sa bar exam tapos umabot pa din sa punto, mga minamahal, na gusto niyang humingi ng advance question. Oo. Naalala niyo 'yon, yung balita na ang sabi ni Sara Duterte, kung po pwede humingi ng advance question, like, for what? Kami nga ng mga estudyante, 'di ba, pag nag-exam, nagre-review kami 1 week before the exam para makakuha kami ng passing grade, 'di ba, without cheating. So ito, yung sinabi ni Sara Duterte na advance question, isang malaking kabulshitan 'yun. Isang BS 'yun, mga minamahal. Like, 'di ba? Iniimbestigahan ka, hindi ka ini-interview. 'Di ba? Under investigation ka, hindi po ito yung Q&A lang. So, hindi mo pwedeng hingin yung advanced question kasi you will be prepared. Magiging prepared ka sa mga darating na scenario, which is yan po yung iniiwasan natin kasi nasaan doon yung sincerity sa mga sagot mo. Kung alam mo na yung mga tanong, gusto natin ma-figure out na totoo yung mga sagot mo
sa mga impromptu na question. Well, kung sa bagay nga mga minamahal, hindi din naman talaga nakaka-attend si Vice President Sara Duterte dito nga sa mga hearing sa budget hearing nga, 'di ba? Hindi nga nakaka-attend ng maayos sa plenary, hindi nga nakaka-attend. Gawa nga po mga minamahal nang hindi niya naman kayang panindigan ang kanyang mga sinasabi at nagiging liko-liko yung kanyang mga sagot once na tinatanong siya ng mga impromptu question. Ganun yung napansin ko kay Sara Duterte. Walang Sara Duterte kung wala yung kanyang USEC, wala yung kanyang ASEC, wala yung kanyang assistant, walang advisor, ganon. So kung walang advisor si Sara Duterte, makikita niyo yung mga answer niya, baluktot-baluktot, liko-liko, hindi niyo maintindihan kung ano-ano lang yung kanyang sinasagot. Yan po mga minamahal, ang aking napapansin every time na itong si Sara Duterte sumasagot sa mga question ng siya lang, nang walang tao sa likuran niya. Maybe may nag-advise kay Vice President Sara Duterte na huwag ka nang pumunta kasi baka hindi mo masagot ng maayos, magkaroon na naman ng panibagong intriga. Kasi mga minamahal, kung totoo naman talaga na merong threat sa buhay mo, hindi ka mag-aalinlangan na sagutin yung mga question. Kung totoo nga talagang may threat sa buhay mo, pero kung walang threat sa buhay mo at gawa-gawa mo lang yan, kagaya ng ginagawa ng ama mo na mahilig gumawa ng intriga, mahilig gumawa ng chismis, then hindi mo talaga masasagot yan ng sincere. Kaya ka humihingi ng advance question. Nagigets niyo ako, mga minamahal? Oh. Okay, continue tayo. The agency rescheduled its November 29 hearing to December 11, which is ngayong araw. Duterte request due to a conflict in schedule. Matagal na sinabi ng NBI, December 11 yung resume hearing. Hindi mo pwedeng gawing palusot na mayroong conflict schedule kasi before pa, sinabi na sa'yo. Diba, palusot na lang to ni VP Sara. Sa madaling sabi, ayaw niya na lang talagang dumalo kasi gumagawa lang talaga siya ng intriga. Nagigets niyo ko? Gumagawa lang ng intriga si VP Sara Duterte para i-character assassinate, i-demolish ang pagkatao ni PBBM, ni First Lady at ni House Speaker Martin Romualdez kasi hindi effective yung paninira ng mga DDS. So, maybe siya na yung kumikilos para gumawa ng intriga para manira. I hope you get my point, mga minamahal. Diba? Oh, continue tayo. Last week, Duterte scheduled a Christmas lunch with the report covering of the office Vice President on December 11. Mga minamahal, kung bagyo to, yan naging palusot ni Sara Duterte. May bagyo kasi. Diba sabi niya una, mga minamahal, may bagyong paparating. So, hindi daw siya sure kung December 11 makakadalo siya. Yun yung una niyang palusot, mayroong bagyo. Ngayon naman, conflict schedule. Ano yun? Diba? Natatawa na lang ako sa mga palusot ni Vice President Sara Duterte, no? Ay, Diyos mio. The Department of Justice earlier said that it would use the full force of law to probe the statements of Vice President, which the administration described as the national security issue. Duterte said her statement was taken out of context. She said the revenge plot had a specific condition before it could be put into a motion that she had to die first. Even pa, kahit pa, Vice President, pero gumawa ka pa din ng remarks na meron talagang plot twist na gagawin ang mga kabaro mo dito kay PBBM. Ay, paano kung ikaw ay namatay sa aksidente? Mga minamahal, isipin nyo na lang yung scenario na yan. What if nategi itong si Sara Duterte sa aksidente or nategi si Sara Duterte dahil sa sakit? So, unang iisipin mga minamahal ng kanyang mga napagsabihan, kasalanan to ng Marcos administration. So, idadamay mo pa sa pagkaganon mo sila PBBM, si F. Elisa, pati si House Speaker dahil sa utos mo. At saka ito nagtataka lang ako, bakit ang bilis ni Vice President Sara Duterte mag-utos ng ganun-ganun na lamang? So maybe parang pinapatunayan mo na totoo ba yung Davao Death Squad? Totoo ba yung mafia triad dyan sa Davao? Kasi ganun ka na lamang kabilis magbigay ng order. Diba? Nagigets niyo ako? So totoo ba yung sinasabi ni Arturo Las Cañas, ni Arcierto, ni Edgar Matubato?
totoo ba talaga na mayroong Davao Death Squad? Well, totoo naman talaga kasi inabi naman din ni Digong, miyembro ka ba ng triad na yon? 'Di ba? Nakakapagtaka lang. So, pinapatunayan niya lang talaga yung kanyang sarili. Mga minamahal na totoo na sila yung naghahari ng mafia triad diyan sa Davao. Kasi ang bilis lang nilang mag-order. Ano niyo yan, i-dispatch niyo yan kapag gusto nila. Kapag gusto niya. Diba? Nagigets niyo ko? Kababoy ba? Alright. She added that her remarks does not constitute to an active threat. Active threat yun. Active threat yun. Paano mo nasabing hindi active threat? Kasi kapag ikaw ay mategi, yan yung sabi mo if you die first, hindi mo mayroon kang inutusan na yung inutusan mo na yun, kailangan hindi din niya buhayin si Marcos, si F. Elisa, si House Speaker. Dapat wag tigilan, patayin din sila kagaya mo. 'Di ba? Active threat yun. National security issue to sa ating presidente. So, kailangan itong solusyonan. Grabe yung remark kasi na binitawan mo. Alright. Common sense should be enough for us to understand and the concept that a supposed conditional act of revenge does not constitute to an active threat. Wow. Sa'yo pa mismo nang galing yung common sense, ha? Sa'yo pa mismo, really? Sa'yo pa nang galing yung common sense? Ikaw nga yung hindi gumagamit ng common sense. You are a lawyer. Supposedly, you know the law itself. Alam mo yung procedure po. Alam mo yung procedure. So, bakit hindi mo in-apply sa sarili mo? 'Di ba? Kung meron kang threat, you should report it first. And kung ni-report mo ito, unang makakaalam diyan yung mga VSPG mo. Yung yung Vice Presidential VPSPG, Vice Presidential Security basta yung security aid mo, yung unang makakaalam. So, bakit mo kailangang magpa-presscon, magmumura sa presscon, magagalit-galitan sa presscon? And then, hindi mo naman din pala kayang patunayan na totoo yung threat sa buhay mo. I don't know lang mga minamahal kung ano yung napasok sa sentido común ng ating Vice Presidente, pero hindi ko talaga matake yung kanyang sinabi. Tapos sasabihin niya, common sense first. Siya nga mismo ang hindi gumagamit ng common sense. Diba? Nakakaloka. Alright, so yun po, mga minamahal. It's me again, Alicia Nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat, mga minamahal.